Sige, alam ko nagtapos tayo dun sa ano, temperature control. So, review na lang tayo para na refreshen up yung minds niyo. Okay, so kayo ay nakapag face-to-face na, no? So, sana a little bit of your participation there is equal here sa online. Okay. So, ano yan? Stock attendance pala. Sige. So, di na tayo mag-iisa-isa. Sige. The-review natin. Last meeting natin dito. Distillation column. Distillation column is a plant. Plant process siya. Separate ng dalawang liquids or two or more based on their boiling points. Okay? So yung picture ko dito ng distillation column. Pandali. Ayan, okay. So yung distillation column natin, marami siyang instruments, marami din siyang equipment, nakatap sa kanya. Okay? Mayroon tayong reboiler, mayroon tayong condenser, mayroon tayong accumulator. Okay, punta ako doon sa drawing na yun. Ito, di ba? Ito parang simple PFD of a distillation column. So, review lang, papasok yung preheated yung feed na yun. And then, pag pasok namin po flash. Diba? Flash, ibig sabihin yung component A, component B. Pag pumasok siya sa feed, okay, yung A, kung ano yung mas volatile, siya ay mag-vaporize. Yung B, less volatile siya ay mag-condense. Okay? And then, magsisimula na yung cycle of vapor liquid contact. Okay? Saan tayo? Mayroon pa ako hindi natanong pala sa inyo. Nakalimutan mo tanong. So, kita nyo itong sana yun. Picture ng distillation column. Ito pala yun. Ito. May tatanong ako sa inyo. Ayan. So, meron ditong picture. Zoom out ko yan. Kita nyo. So, dito sa picture na to, sa overhead natin, meron tayong recycle line, di ba? Condense. Vapors turning back into liquid and being brought back into the column para mag-serve as internal reflux. External-internal reflux para ma-repeat yung cycle. Okay? Ano mapansin nyo sa reboiler and condenser? Ano pagkakaiba nila? Ano pagkakaiba ng nasa taas sa baba? Can you please tell me the difference na observe nyo sa process nyo? Kunyari, may nakita ko, sir, may dito, may extra valve. Sir, may pump ditong ibang itsura. Or gano'n. Ano nakikita nyo? Ano nakikita nyo difference sa overhead? Recycle line tapos sa bottom, recycle line. Pag sinabi kong recycle line ha, ito. Itong system na ito. Ito rin. Okay? Ano nakikita nyo difference? Sige, si Jello. Ano yung Jello? Sir, based lang po sa observation,
po yung nasa taas sa babo. Tapos, yung nasa taas po ay for vapors po siya. Tapos yung sa baba ay baka for liquids po. Okay. Sige. Ganoon naman talaga. Sa taas ay vapor, sa baba ay liquids. Okay. I am asking about yung equipment na nakikita niyo sa taas, sa baba. Sige, yan ang nakikita niyo. Bakit parang no, wrong. Iyan nyo, ito. Ito. Parang yun ako. Sige, si Florence de Guzman. Try lang po, sir. Sa ano po, dun po sa top product po or dun sa upper part po, parang yung mga components po dun ay lighter lang para po gamitin sa pagkukuling po. Then yung sa bottom naman po, parang hinahandle niya po yung mga heavier components po, pero ang ginagamit naman po dun ay heating po. Sige. Parang same na sa sinabi ni Jel. Okay, tama yun. Okay. Pero, ang tanong ko yung equipment. Okay, ano nakikita niyong different sa taas? Yung equipment tinatanong ko. Gusto ko makuha niyo. Ayaw kong spoil kayo. Okay, si Calvin. Sir, dun po sa taas, meron po siyang accumulator po. Tapos sa baba naman po ay yung boiler po. Okay, tama yun. Okay, tama yan. Yun ang sagot yun. Sino nagsabi nun? Hindi ko nakatingin kasi. Biglang nawala yung reason. Ayan si Calvin nga pala. Sabi ni Calvin, okay, sabi ni Calvin, sa taas meron to accumulator. Okay, di ba parang simple lang. Yun lang ang tanong ko. Simple lang. Sa taas meron accumulator. Sa baba, meron. Ay, wala. Wala accumulator.
Okay? Accumulator functions the same as a separator. Okay. So, ang tanong ko na naman with follow-up question, Sir, bakit may accumulator dito? Bakit sa babae wala? Ano bang trip ng reboiler at wala siyang accumulator? Sige ha. Hindi nyo na kailangan mag-search sa Google. Okay? Nakikita na yun sa drawing dito. Yes, I Okay? Pasensya sa tatalastas. Sinong ba't walang kalagay dito? Sino una si Jello? Sige, si Jello. Ano yung Jello? Ano sir, yung reboiler sir ay para po siya para ma-hit po ulit. Kasi 'di ba po diyan po sa column na yan, yung mga gas po ay sa taas. Tapos yung mga heavy liquids po ay sa baba. Tapos yung mga liquids po na yun. Kaya po dadaan ulit siya sa reboiler. Kasi po may mga natitirang ibang pa po siya, gas, para po ma-hit siya ulit tapos mabalik po. Okay. Yun yung function ng reboiler condenser. Yun talaga. Kasi sa tingin nyo ba pag walang accumulator ang overhead, anong mangyayari? Sige. May mga naka-raise pa pala. Si Mark Andre, Mindanao. Sir, try lang po. Yung kapag wala pong accumulator po sa upper po, siguro po hindi po maghihiwalay yung light gases po at yung liquid form po from condenser po. Okay. Kasi sinabi ko kanina, di ba, separator. Accumulator functions the separator, di ba? So, yung function. Okay. Meron pa sa. Tingnan nila yung drawing. Okay, si may naka-raise kanina. Babae yun eh. Si Maria Sofia.
Sir, same lang po nung sagot ni Andre po. Okay, sige. Ayan, gusto ko mag-try ni Mark. Sir, try po ulit. Siguro sir, wala po magiging end product po since diga po ang accumulator po ay doon po mang lalagay po yung tawag dito, yung condense po and doon rin po yung light gases. If wala pong tawag dito, accumulator po, di babalik-balik lang po ulit yung dun sa reflux po, gayon po. Okay. Kung wala accumulator, edi babalik-balik lang siya. Dito naman sa baba, di ba, may way naman siya. Dalawa yung may control valve na nagko-control sa baba. So, hindi naman kailangan ng accumulator kasi may control valve. It's either papabalikin or papunta na sa receiver. Okay? So, pwede naman siyang gumana kasi may control valve naman. So, ano to? Ba't ang tigas ng ulo ng accumulator? Ba't siya umi-epal dyan? Sige ha. Wala lang mo to try. Going once. Going twice. Ayan, si Maria Sofia. Sir, try lang din po. Siguro po if wala pong accumulator po is ano po, mas mahirap pong makontrol po siguro yung pressure po kasi po parang wala pong vessel po na mag-control po dun sa flow po ng ano. Okay, tama yun. Okay, yun ang ano pong sagot. Okay? Wala nang control ng pressure. Tingnan nyo to, PRC. Nakatap siya sa outlet ng accumulator. Wala kang makikitang ibang pressure control dito. Okay, kundi ito lang sa overhead. Kasi ang pressure control, sa vapor yan nagbe-base. Saan bang mga vapor natin sa distillation column? Nasa taas. Okay. So nakalagay dito, diba, vent gas. Ibig sabihin, mag-vent ka ng gas para mabawas yung pressure sa loob. Ibig sabihin, babawas yung gas na papasok sa reflux or yung vapor. Diba? Kasi, may nakakabit dito or may nakatap na control valve for the ventilation of gas. Okay, gets nyo ba yun? Okay. Sino yun? Si Maria Sofia? Okay. Well said. Well, Gigi, well played. Ayun, okay. Hindi ko kasi natanong yun sa inyo dati. So, pansinin nyo lahat ng instruments dito sa BFD na to. Or that equipment, may purpose yan. Hindi pwedeng wala. Okay? Kasi, bawat equipment niyan, bawat bagay na nandyan, may bayad yan. Okay? Cost yan. Saka mahal yan. Mahal yan. Okay? Yung itong mga pump na ito, yung seal pa lang yun, umabot yun ng 500,000. Okay? Mechanical seal pa lang yun, gasket pa lang yun. Okay? Paano yung buong equipment na yun? Paano yung buong distillation column? Magkano kaya yan? Okay, so hindi pwede magsayang lang isang... Lahat yung may purpose. Lahat yung may function. Okay? Sige, proceed tayo sa next. So, dito tayo sa temperature profile. I-review ko lang tayo. Kasi parang nangyari ay nagmadali. So, mali pala. Temperature profile. Okay, so, since it's a distillation column, mainit yan, there's a need to monitor the temperature. So, sa actual field, ang nagmamonitor ng temperature ay syempre ang operator. Pero yung operator, nagmamonitor lang yung mga gauges sa labas. Yung naman, yung DCS, yung panel operator. Di ba sa instrument natin, meron mga
Yung mga may ganito, diba? Yan na namumul. Kunyari ito, PI, diba? Ibig sabihin, since may square siya sa labas, nakikita yan sa monitor ng panel operator natin. Kita yan lahat. Kita din yung nag-fluctuate. Okay. So, going back, in a vapor-liquid system, temperature is influenced by both pressure and the mixture composition. Pressure, because temperature is always associated with temperature, yung kinetic energy ng temperature natin, nakaka-apekto ang pressure doon. Okay. Mixture composition, kasi yung composition na yun, keep in mind that iba't ibang composition, iba-ibang kanilang boiling point. Okay. So any difference in temperature can trigger the boiling point of a liquid mixture and will cause it to evaporate. Right. So the temperature profile inside the column is affected by factors like relative volatility, desired purity, number of trays, okay, and tray pressures. Pressures sa each tray. Okay. The relative volatility, ibig sabihin yung gaano ba kalayo yung mga volatility ng mga ibang product nila. Yung mga natin, yung mga olefins, yung mga double bonded, triple bonded, sila yung mga matataas na matataas na boiling point. Pag kinumbine mo naman yan sa sabihin natin ethane or methane, mabilis sila mag-ignite, di ba? So, yung relative volatility nila, malayo. Okay? Sandali lang. Okay. Temperature profile. So next slide tayo. Relatively even distribution of temperature from the bottom of the column to the top of the column. Okay, so top naman low temperature, baba high temperature. Kasi mas kailangan mo ng higher temperature para yung mga heavier components ay somewhat mag-vaporize yung mga loob na lighter components sa loob nila. And the same with the top. So each tray has the boiling point of light products. As much as we want to what distillation column desires is the lighter components to keep on vaporizing. Kasi yung mga heavy components, kunyari, ano yung mga heavy components? Kerosene, di ba? Bitumen, yung maggawa ng asphalt, di ba? Yung mga yun, gusto natin sa baba lang siya. Yung mga lighter products naman, for each tray, gusto natin sila yung mag-act as vapor. Okay. Next is we have adjusting the column's temperature profile is important to maximize product recovery and improve separation efficiency. Okay. Nakalagay dito, adjusting the column's temperature profile. Okay. So, punta tayo sa picture ulit.
Okay. Um, sige. Sa picture na ito, okay, tingin nyo, paano na-adjust yung temperature just by looking at the equipment? Paano yung mga nandyan? Actually, pinost ko na yung lecture nito sa klase, no? So, kailangan nyo na lang basahin. So, there are 3 ways to control temperature. Okay. Ano yun? Ano yung first? Sige, class. Paano na-control yung temperature? Bigyan ko kayong isa, ha? Siyempre, yung heat exchanger dito sa feed. Okay. Minsan makita nyo crude oil. Pag crude oil, ang feed, ano yan? Furnace yan. Okay. Tapos mas mataas yung init na binibigay ng furnace. Pag heat exchanger ang pumapasok, usually yan ay galing sa ibang distillation column din. Yung kunyari, overhead product ng C010, C105. Pupunta siya sa 106 naman. Through the heat exchanger. Okay. Ganun lang yun. So, ang tanong, okay, di ba? Heat exchanger, kinakontrol niya yung pagpasok ng temperature ng feed. Just slightly within the range of its boiling point, that decreasing the pressure will instantly vaporize the lighter components and makes the liquid components stay as condensed liquid. Ano yung dalawa para makontrol yung temperature? Sige, si Mark Andre. Sir, the condenser po at reboiler po. Sige, condenser and reboiler. Sa condenser, okay. Ano yung medium para ma-cool yung heat exchange ng process fluid natin sa condenser? Diba cooling water? Sa baba, steam naman. Okay. So, yun lang yun, di ba? Simple lang. Next is we have so, ano naman, temperature profile control sa top. So, ulitin ko lang to. Medyo mabilis kasi ito yung diniscuss ko sa inyo. Okay. So, ibig sabihin nito, temperature at the top is higher than the design temperature. The more of the heavier components will vaporize and will be part of the heavier product. Nangyari ito. Yung design temperature ay sabihin natin 200, diba? Ibig sabihin sa 200 na yan, yung design temperature niya sa top, ibig sabihin, that is the temperature by which the lighter components will vaporize, but not the heavier components. Okay. Sabihin natin nag-201, nag-shift to 201. Ibig sabihin, pati yung heavier components, mag-vaporize din sila. Okay. So, dapat yung temperature dyan, okay, yung, para excessive namin 200, sabi natin 220. Okay. Ayan, 220. Ibig sabihin, pag nag-exceed siya sa design temperature, pati yung heavier components, mag-vaporize din. Ayaw natin yan.
Next is we have, baliktad naman, pag sobra naman baba sa design temperature, yung lighter components will, less of the lighter components will vaporize. Okay. So, hindi na nga mag-vaporize yung lighter. Paano pa yung heavy? So, mag-flooding sila dito sa baba. Hindi na sila aakyat. The same din sa baba. Okay, temperature sa baba. Temperature at the bottom must be higher than the design temperature. If the temperature at the bottom is higher than the design temperature, more of the heavier components will vaporize and will remain as liquid. Ito ko lang charger. Okay, saan ako? Mas, okay. Temperature at the bottom. Temperature at the bottom, if the temperature at the bottom is higher than the same temperature, more of the heavier components will vaporize and will remain as liquid. So, ibig sabihin dito, pag yung temperature natin ay mas mataas, design temperature, pati yung yung heavier components, mag-vaporize din siya. Okay. Ayaw natin yan, di ba? Gusto natin yung heavy components, much as possible, nasa baba lang siyang part. Sunod ay, baliktad. Kung mababa namin temperature niya kaysa sa design temperature, yung lights, hindi siya mag-vaporize. Okay? So, ayan, nasulatan ko na pala. Okay. At the bottom, we would like the heavy component to remain as liquid. Tapos temperature is set by adding heat via a heat exchanger called a reboiler. A reboiler yan. At the top, we would like the light component to remain gas, while the heavier component is condensed liquid and falls back down. Okay, ito, balik tayo dito. Dinanong ko na to. Temperature at the bottom is just blank, then the boiling point of the heavier component. Sige, gusto pang magsasagot. So temperature at the bottom is just, lower or above? Sige, si Lovely. Above po, sir. Above than the boiling point of the heavier component. Bakit above? Sige. Why? Sige, sino to? Si Kent. Para po sir ma-vaporize po. Pag temperature above the heavier component para mag-vaporize. Sige. Sino pa? Si Jello. Para po
ano po, mas stay po siya in liquid form but still able to vaporize po. Okay. Ang sagot ay lower. Okay, hindi above. Hindi porket sinabi kong why, yun yung sagot. Temperature at the bottom is just lower than the boiling point of the heavier component. Bakit? Sabihin natin above. Above the boiling point of the heavier component, diba? Sabi natin 200 boiling point ng heavier, diba? Boiling point ng heavier component. Slightly above. Ibig sabihin, kunyari, 205. Ano mangyayari? Di ba magbo-boil siya? Tataas lahat. Wala nang matitira sa baba. Okay. So, anong sagot talaga? Di ba lower? Lower siya. Okay. At least, pag lower, mas sure tayo na yung lighter, mag-vaporize siya. Pero yung heavier, since hindi siya lumampas sa boiling point ng heavy, hindi mag-vaporize yung heavy. Kunyari, ito nga, 200, di ba? Yung 200, yung boiling point. Okay. Pag yung temperature ay lower, okay, sabihin natin na 198. More likely, yung mga lighter components niyan, okay, yung mga lighter, yung mga 170, 50, mag-vaporize siya. Basta hindi na lampas sa 200, yung mga heavier component, hindi siya mag-vaporize. Kasi hindi siya maglalampas ng 200. Okay? Sa baba naman. Sige, kayo mag-explain sa baba. Siyempre, yan ay, tingin niyo. Sige. Sige. Temperature at the top of the column is just ano? Okay, it's just lower than the boiling point of the lighter. Ay, hindi pala. Above. Tutuloy ako. Above the boiling point of the lighter component. Kasi at least pag above siya, sure tayo na yung lighter component ay mag-vaporize. Okay. Pero yung heavies, hindi siya mag-vaporize. Remain siya as condensed liquid. Okay. Yun ang sagot doon. Then we have the feed point. Okay. Diba sinabi ko? Since yung temperature ng distillation column natin ay magkakaiba siya sa bottom to top. Mainit sa baba, cool sa taas. Ibig sabihin yung feed point natin, kung saan natin siya i-feed, saan section. It matters. Okay? Pag masyadong mataas, yung location, okay? Pag mas mataas yung masyadong location, yung mga heavier components, pupunta sa rectifying section, baka hindi na siya mag-condense to liquid. Dumiretso na doon sa overhead product. Pero naman, pag yung feed temperature naman is too low, masyadong mababa, nasa parte na ng stripping section. Yung mga unvaporized material, yung mga dapat mag-vaporize na liquid, mapupunta siya sa stripping section. Okay. Ang gusto natin, yung lighter,
pumunta sa rectifying. Yung heavy, pumunta sa stripping. Okay? Kasi sa ano niyan, sa plant process, parang yung difference kung saan mo ilalagay yung location ng feed point natin. Nagmamatter yan ng around hours. If I'm not mistaken. Around hours yan. Sabi niya 2 hours. Yung 2 hours, mahalaga na yun. Okay, kasi maraming maapektuhan sa 2 hours na yan. Una-una yung quality analysis na nakaschedule for 2 hours. Nade-delay yun. Made-delay din yung packaging. Yung receiving. At yan made-delay. Yung report, made-delay din yan. Tapos sasabihin sa client, na-delay ng ilang oras. It will compound pa, baka mag-traffic pa. Diba? Tapos sa identify ng manager, saan ba nagkamali? Sino may kasalanan? May log yan. Lahat yan may log sa panel, sa DCS. Makikita yan sa log. Okay? So, napaka-importante ang pag-monitor ng temperature. So, their controlled temperature is actually controlled in 3 ways. Diba? Meron tayong temperature gradient. Gradient, by its definition, difference. Okay? Iba sa baba, iba sa taas. Iba sa low point, iba sa high point. Parang pressure lang din. Diba? So, temperature gradient, there is a gradual change in temperature from the bottom to the top of the hole. Kasi pag walang temperature gradient, ibig sabihin yung temperature sa loob ng distillation from high to low, iisa lang. Kung iisa lang, it's either lahat yan vapor or it's lahat siya condensate. O, ayaw natin nun. So, una-una sinabi ko preheater, tapos meron din tayo sa baba, reboiler. Okay, nakalagay dito, hotter feed, less energy needed from the reboiler and shifts the flash zone higher. Okay. So, masyadong mainit naman ang feed. Masyadong pinainit ng furnace ng heat exchanger. Okay. Yung flash zone niya, mas marami yung mag-vaporize. Okay. Ibig sabihin, tapos yung reboiler naman, ibig sabihin, mas konti yung kailangan ng steam sa reboiler para painitin yung loob. Sa cooler, pag mas cool naman yung feed, ibig sabihin nun, mas maraming steam ang kailangan sa reboiler. Tapos yung heavier or yung mga lighter components pala, magda-drag down siya to stripping section. Okay. Sunod ay reboiler temperature. So, nakakontrol ang temperature sa reboiler through the feed of the steam. Okay. Sa reflux rate naman, di ba meron tayong internal tapos external reflux. Yeah. Sige nga, review, sino makaka-explain? Di ba tinuro na yung classmate niya? Drenowing sa board. Okay. Sige. Nasaan yung ating external reflux? Anong pagkakaiba nila?
Sige, ano pagkakaiba ng external tapos internal reflux? External reflux is, sige, Maria Sophia. Sir, ang ano po, ang internal reflux po is, yun po yung liquid po na bumabalik po sa ano po, dini po sa loob ng column po dahil po dun sa condensation po. Tapos ang external reflux naman po ay yun naman po yung liquid po na galing po dun sa condenser po. At dun sa reflux drum po, yung pong accumulator po. Okay, sige. Tama yun. Bago mag-internal, mag-external muna siya. Okay? External reflux, yan ay galing mismo sa accumulator. Diba sabi ni Maria? Ito nakalagay dyan. Okay, ito siya. External reflux yan. Dito. Pag nandito na siya sa part na to sa over, external reflux na siya. Okay, external kasi galing sa labas. Okay. Iba ang reflux sa feed ha. Ang feed and reflux iba yan. Pag reflux, ibig sabihin, ni-recycle lang siya. Galing sa loob ng distillation column. Tapos, yung mga condensate naman na nasa loob ng yung mga condensate liquid nasa loob ng external reflux. Pag nag-condense sila, bumaba sila, punta silang bottom part of the distillation column. Yun ang internal reflux natin. Pag nandito sa part, internal reflux na yan. Okay. Kumbaga, ang nagre-recircle lang dito, ang nag-circulate lang dito yung vapor natin. Pero habang nagre-recircle, may dinadala silang condensed liquid or condensate. Tapos yun ang bumababa all throughout the distillation column. Yun ang internal reflux natin. So, paano na-control yun? We have ang tawag dito. May control valve tayo dito. Okay? Hindi pala yan. Itong valve na ito ang kailangan. Okay? Kasi yung opening niyan, closing niyan, yan ay nakakonect sa temperature control. Okay? Kaya yung reflux na yan, nakaka-apekto yan sa reflux rate natin. Okay? Pag masyadong marami yung reflux na pumapasok, mas nagko-cool yung distillation column. Pero pag mababa, yung opening ng control valve na yan ay maliit lang, sabi natin 25%, mas iinit ng konti yung overhead natin ng core. Okay? So, meron din tayong isang pump around. Ang ginagawa lang naman dito para tapatin muna ng lahat ay meron. Hindi na siya papasok sa reboiler. I mean sa condenser para palimigin pa. Okay. Ginagawa niyan, kukuha siya ng suction dito sa, sabi natin, ito, 11 section or 10 section pa. Ito-transfer niya sa higher para palimigin pa. Okay, without the pump around. So, pressure profile naman, since pressure affects the boiling point of the liquid, is an important factor in distillation. So, pag mas mababa yung pressure or yung atmospheric pressure sa mixture, mas mabilis siyang ma-overcome ng ating vapor pressure. Mas madali siyang mag-evaporate. Okay. If pressure in the distillation is correct, product purity will decrease. So now off-spec siya. Pag iba yung pressure natin. Off-spec, ibig sabihin, kunyari yung property ng, sabi natin, kerosene. Dapat pure kerosene lang siya.
Pero yung kerosene na yun, may laman siyang, sabi natin, methane, ethane. May laman siyang ibang hydrocarbons, yung mga aromatics natin dito, toluene. Off-spec na ang tawag doon. O yung kanyang purity. Sabi natin purity niya ay 80%. Nag-divert to 85 or 70. Okay. Off-spec. Or minsan nga tawag yan, black spec. So nakikita yan ng ng quality analysis. QA and QC. Actually QA pala. Hindi na yung mababago. Okay? Feed na naman ang bago, gagastos na naman. So this can cause overloading or flooding of the column. So flooding pupunta natin yung mamaya. The feed must be at a higher pressure than the column so it can enter easily and partially vaporize. Or tinatawag natin na flash. Kaya meron tayong mga heat exchanger and furnace before the feed enters the column. Next is we have the pressure profile. So the same lang siya sa temperature. Meron din tayong tinatawag na pressure gradient. Sana yun. Yung picture na mas maganda. Parang nawala. Nawala. I-enter screen ko na lang. Ito. Diba? Saan nga tayo? Pressure difference. Ito may arrow dito. Differential pressure. Differential pressure is closely related to vapor content of the distillation column. Ibig sabihin, mas mataas yung vapor content, mas mataas yung kanyang vapor, mas mataas yung kanyang difference in pressure. Yun ang nagpapatakbo ng ating vapor and liquid contact. Okay. Bakit vapor lang? Bakit hindi liquid? Kasi yung liquid naturally goes down through gravity, right? Vapor, on the other hand, they are closely associated with the temperature or the pressure inhibited. Ibig sabihin, pag mas mataas yung pressure sa loob, mas the vapor rate or yung flow rate ng vapor natin papunta sa taas ay tataas. Equals more liquid vapor contact. So, balik tayo dito. Ayan. So, pressure is often controlled by a pressure control valve located on the overhead receiver. Ito yung sinabi ko kanina, di ba? Bakit tayo ma-accumulator? Yung sa activity yung pinigay ko sa inyo, meron doon actually, meron din doon PSV. Okay. Ano yun naman ay yun? Pagkakaiba yun dito, yun ay safety device. Ito kasi process line ito. So ito yung may magre-receive talaga dyan. PSV parang nakaabang lang siya. In case of the pressure of specs the set point, di ba meron tayong high alarm, high alarm. In case na mapunta doon, hindi na kinaya ng control valve natin, magdi-dispense na siya ng gas, vapor to the PSV, eventually sending it back through the flare. So, ibig sabihin, pag may nakita kayong umaapoy sa isang planta, ibig sabihin nagsusunog ng material. Okay, bawas yun sa bawas ng material yun. Ibig sabihin, hindi na mababalik yan. Diba? So, this valve controls pressure by releasing vapor and any non-condensable gases collected in the receiver. So, yun naman sinasabi kong differential pressure. Pressure difference at the top and the bottom of the column. Okay? So, meron tayong low point. Meron din tayong tinatawag na high point. This means the TP should be not zero, indicating that there is a flow inside the tower. So, pares lang to yung temperature dito kanina. The rate at which the vapor moves up, the vapor decreases.
the dP decreases and vice versa. Ano to? Parang iba yung construction ng sentence niya. The rate at which vapor moves up. The vapor decreases, the dP decreases, and vice. Ito yung ano ko, i-reconstruct ko. So, kailangan nyo lang tandaan dito. Mas marami yung vapor, mas marami yung flow sa loob ng distillation column. Mas mayroon ng liquid and vapor contact, tataas yung pressure sa loob. Pag yun kasi sobrang tumaas ng pressure dyan, nangyayari. Yung column, mag-shake yan. Maingay yan. Mag-a-alarm yung mga instruments. Naririnig ng lahat. So, ayaw natin ng masyadong mataas na differential pressure. Okay? So, a change in dP may indicate, so may mga, may mga possible cause kung bakit yung differential pressure may tumataas. Ibig sabihin, first is too much feed. Masyadong marami tayong pinapadala na feed. Okay. Masyadong nakabukas yung opening ng flow control valve natin. Pag tumaas yan, mas maraming feed, ibig sabihin, mas marami din na vapor. Mas maraming vapor ang ipapasok. Mas marami yung vapor, tataas yung pressure. Okay? So maraming cost, so maraming problem yan. Pwedeng mangyari na yung liquid natin ay lahat nasa taas kasi pinupush siya ng vapor. Okay, so nag-accumulate sa taas, pwede yung mangyari. Second is too much dP may indicate that the boil at up rate may be too high. Masyadong mataas yung steam, yung opening ng valve nito. Masyadong mataas. Masyadong pinapainit natin yung heavies. Pati yung heavies na vaporize na din. Okay. Sunod is yung mga drawing pa. Okay. If the condenser tubes are plugged or not enough cooling water flowing through the condenser. Okay, sabihin natin ito ang okay. Na-plug yung condenser tubes natin ito. Okay. Ibig sabihin yan, nag-plug siya, nag-equal yung pressure. Yung pressure dito, na dapat low pressure, dito low pressure din. Or basta nag-equate yung pressure nila, wala nang flow. Okay, tapos mag-accumulate dito yung yung liquid natin. Or yung vapor pa yung mag-accumulate dyan. Tapos wala nang flow. Yung differential pressure natin mag-zero siya kasi wala nang flow. Hindi nakakahiya, siyempre ako nakasulit. So nakalagay dito the condenser pressure. If the condenser tubes are plugged or not cooling water flowing to the condenser, the condenser pressure will increase. Okay. Hence, the flow of vapors from the tower to the condenser will decrease, and so will the vapor flow of the tower. This means the tower top pressure will increase and the differential pressure will decrease. Okay, differential pressure will decrease kasi wala nang flow. Nag-stop na siya dito, nag-condense, na-plug yung condenser tubes. Okay, dito nagsimula. Na-plug to, edi na-plug din. Okay. Next is the feed flow rate. Yung sinabi ko. Mas mataas yung feed flow rate, mas mataas yung vapor na mag-accumulate. Pwede yung mangyari. So, reflux flow rate naman, pares lang sa feed. Yung reflux coming from the accumulator, masyadong mataas. Okay. So, kita nyo yan, yung flow rate ay laging nakakontrol ng ating mga control valves. Okay. Hindi na yung control valves, yung mga manual valves din yan dyan. Okay. Sa PNI, di ba nagpagawa akong PNI design? I mean, nagsagot ka ng PNI, distillation column yun. So vapor flow conditions. So meron tayong tinatawag na flooding. Okay. Flooding can be recognized by one of the following. Ibig sabihin ng flooding, okay. Ibig sabihin ng flooding, masyado ng maraming liquid na accumulate sa bottom. So, ano nangyayari? Excessive column differential pressure.
Magkano ito na yun? Kailangan po service na po kasi. Uy, si Raymond daw, bigyan mo. Oo, nga nalapasan mo daw si Ano yan? O, tigisa na lang tayo, Raymond. Tigisa na lang tayo. 100. Uy, nagawa ko na ng paraan. Bigyan ko to. Ay, naku, Mon. Bigyan niya dalawa din. Oo nga. Ay, nag-ano pa ako ng bibigyan ko lang ng isa. Papansin ko. Ang daya mo, Aldon. Sa amin, dalawahan, ha? Dalawa din kita Sir Raymond. Ilang mo naman ako. Thank you Sir Raymond. Dalawa rin yung Sir Raymond. Pero mo. Oo, ito na yan. Wala, sir. Sobra na. So, flooding, Ngayon, nagbayad na. ibig sabihin yan ay masyadong mataas yung, iba pa rin sinabi ko kanina. Pag flooding, ibig sabihin yan yung too much vapor flow. Okay, yung boil up rate, masyadong mataas. So, ano mangyayari? So, ano magiging cause pala? Excessive column differential pressure. Sobrang taas ng vapor flow natin. Differential pressure natin ay sobrang, kunyari, sa baba, 50 yung kanyang flow rate. Okay. Sa taas din, umabot ng 1,000. Diba? Flow rate, ano yan? Meter, liters per second. Okay. Sabihin natin ganun. Okay. Taas, parang taas naman. 100 na lang. Okay. Basta ang ano yan, excessive column differential pressure, masyadong mataas yung flow rate. Kung masyadong mataas yung flow rate, yung pati yung mga liquid natin, okay, nag-accumulate na sa taas. Hindi na siya pumupunta sa baba. Okay, erase ko ito lahat. Okay. Sabihin natin ito yung ano natin. Sabihin natin ito yung ating Gusto ko 100%. distillation column, di ba? Masyadong mataas yung vapor natin. Vapor flow rate. 96. Okay. 93. Pati yung mga liquid, imbis na bumaba siya, tumataas. Okay. Kasi dinadala siya ng mga vapors. Okay. Please enter. Yan ang flooding. Okay. Wala naman ako mang So flooding can be detected by shifting pressure or temperature inside the column. The liquid builds up on the trace, so the pressure below that point increases. This creates a pressure difference across the column, and because the vapor from the reward is unable to rise, the bottom temperature may also rise. Okay, so masyado nang accumulated yung mga liquid natin dito sa part na ito. Pati dito accumulated na rin. So wala nang pagdadaanan yung vapor natin. So yung bottom pressure niya ay tataas na dito. Okay. Mag-shake yung, or mag-hammering yung distillation column natin. Madadamage yung internal parts niya. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina. Nagdadrive mo ito pa uwi sa bahay. Yes, ma'am. So in normal flow, okay, this is equilibrium actually. Vapor rising, liquid flowing down. Okay. Pag sa ano naman, flooding naman, nagbibuild kami liquid sa taas. Kasi sobrang taas ng flow rate natin.
Okay. Yan. So, flooding. Okay? So, meron tayong ginagawa entrainment. So, ano yung entrainment? Then first, the liquid carried by vapor up. Okay. It refers to liquid carried by vapor up to the tray above and is again caused by high vapor flow rates. So, yung mga liquid na tumataas na dapat bumababa, ang tawag sa kanila ay entrainment. This reduces tray efficiency because the heavier, less volatile material is transported to zones meant for lighter components. Yung mga kerosene sa baba, yung mga pang bitumen natin, pumupunta siya sa tray na pang ano lang, na pang diesel lang, or pang lighter hydrocarbons natin. Kunyari, yung mga pang tawag dyan. Yung mga pang LPG lang. Okay, pupunta siya doon. Ayaw natin doon. Okay. Kasi una-una mag-off-spec. Yung kerosene na dapat kerosene lang sa receiver natin. Nagkakaroon siya ng pwede siya magkaroon ng parts ng LPG. Naghahalo sila. Okay. So, meron tayong tinatawag itong whipping. Diba diniscuss ko sa inyo? Ito ay parang example ng sieve tray. Pag whipping naman, masyadong mababa yung vapor naman. Vapor flow rate. Mataas yung vapor flow rate. Tapos yung liquid natin, imbis na magstay sa tray nila, ano nangyayari? Nag-leak. Pero yung tawag nilang whipping kasi parang umiiyak. It's usually identified by noticeable pressure drop in the column and lower separation efficiency. Yung pressure drop, bumaba yung bumaba yung vapor flow rate natin. Mas nagkakaroon ng resistance yung nasa taas. Okay? Nagpa-pressure drop siya. Pag pressure drop kasi, ibig sabihin, nagkakaroon yung resistance, preventing the vapor to come up. Okay? So, dumping naman, heavy whipping can cause dumping. Ibig sabihin sa dumping naman, lahat na ng trays, lahat ng liquid sa trays naubos. Kasi dahil ng whipping, na-drain na yung trays niya, wala nang laman ng liquid. Okay, mahirap yung pabalikin. Mahirap pabalikin sa top yung mga liquid na yun. Kasi pupunta muna siyang receiver. Tapos papaikot-ikutin na naman siya kung saan siyang process. Tapos pabalikin siya sa feed. Matagal yung process na yun. So, puking naman. Ganito. Di ba may tinatasa yung flooding, di ba? Tunay. Next Friday. Yes. Or this Friday. Yan. So, puking happens when the liquid flow is very, very high and gas flow is too low. Excess liquid raises the level of the trays, restricting gas flow and causing pressure to build up at the bottom. Ibig sabihin yan, yung liquid natin, liquid accumulation, tumataas. Okay? Tumataas na talaga. Okay, sabi lang ganito. Tapos ganito. Okay. Ayan. Nag-accumulate na siya. Dahil nag-accumulate siya, kasi masyadong biglang tumaas yung, sabi natin, flow ng internal reflux. O yung reflux mismo. Taas yung flow. Tumaas yung liquid na pumasok sa column natin sa taas. Nag-accumulate siya dyan. Hindi kinaya ng vapor flow natin. Okay. So over time, the trapped gas surges. Okay, surges. So maraming reserve na potential energy dito sa iba. Pag yan kunyari may nasirang tray dito sa sobrang lakas, ay sobrang pressure na hinahold ng tray. Nasira yung tray, bumiyak, nagkahulog-hulog na yung mga liquid sa baba, di ba?
So the vapor eventually will try to seep in through the any spaces that it will be able to vent off its excess pressure built up on the internal of the distilled column. Kumbaga, parang explosive yung reaction. Explosive yung pagtaas ng vapor. Okay? Again, pag nangyari yan, nakaroon ng parang internal hammering sa distillation column. Mag-shake siya. Nangyayari yan. Okay? So, di ko siya inabutan. So, foaming naman, happens when vapor or gas causes the liquid to expand and form bubbles. Okay? Di ba ang ano natin, ang principle natin? Dapat yung vapor, pag tumaas siya, dadalahin niya yung liquid or yung mga lighter components pataas. Ang nangyari sa foaming, lumalaki na yung bubbles. Pinapalaki niya yung volume ng liquid. Pag pinalaki yung volume ng liquid, yung capacity ng distillation column natin, bababa. Okay, parang ganito. Okay. Drawing. So, nangyari dyan, ito yung okay. Ganito. Okay. So, ano nangyari dyan? Yung mga vapor natin, ito yung liquid natin, di ba? Gumaganto siya, nagbabubble siya. Okay. Kasi yung mga vapor, result yan ng ating vapor. Okay, yung mga vapor na pupunta sa taas. Pag nagbubble yan, or nag-expand yung volume, okay, parang naglolobo. Okay, naglolobo. Pero hindi parang malaking bilog, parang maliliit lang yan. Kumbaga yung parang naglalaba tayo, or naghugas, yung mga masyadong sebo, di ba? Tumataas yung capacity. At saka ano yan, pag sinabi ng hydrocarbon, yan ay medyo viscous, di ba? Hindi tulad ng tubig na parang pag pinap mo yung bubble o yung sabon, siya ay magpapap agad. Pero pag itong mga heavier component na to, mga hydrocarbons, pag yan nagbubble, mahirap yan explode. Pero pag nag-explode yan, nakaka-damage yan ng pati mga metal, nag-damage niya. So, ayaw natin yan. Okay? So, water problems naman. Water can enter the system from the feed stream or be formed by chemical reactions. It may also come from incomplete training, leftover water from leak test or steam purging, pre-start of washing, or leaks from equipment like reboilers and condensers. So, may mga iba't column na yung mixture nila, pag yun dinistill, ayaw natin ng water. I mean, like, parang lahat naman ayaw ng water eh. Kasi may pinakos na problem ng water. Katingin nyo, ayun, bakit ayaw natin ng water sa ating column?
Yes, Jello. Ano po, kaya po iniiwasan ng water po kasi po possible din po siyang makakos ng pollution po. Tapos yung water po kasi ay ito yung boiling point sa ating mga hydrocarbons. So kapag ganun po ay nadidisrupt po yung separation efficiency. 70 ka naman per month guys. Waldan Arevalo, 100 daw yan. Yan ay sa Pilipinas. Okay, so tama yung sinabi ni Jello. Okay. Una-una, water can cause corrosion. Okay. Una yan. Second, yung sinabi niya, boiling point. Nag-interfere ang boiling point ng water sa mixture. Okay. Sabihin natin, tamang term dyan azeotropic. Diba? Sinabi ko sa inyo, azeotropic. Okay. Parang ganito kasi yan. Okay. Ang azeotropic, pag ang water, kunyari ito. Okay. May A, B, or component A, component B, tapos may nakapasok na water. Okay. Normally, di ba, ang gusto natin yung A and B maghiwalay. Ang gusto natin yung A and B maghiwalay sa flashing. Ang ginagawa ng water kasi, pinagsasabay niya. Kahit magkaiba yung boiling point, pinagsasabay niya yung component na yan. Kumbaga yung component na yan, dumidikit sa water. Kasi yung water natin ay polar siya. Diba? Polarity. Polar siya. Other molecules may tend to nadidissolve sa water. Okay, or so inipin niya yung boiling point. Or, pwede rin, ginagawa niyang azeotropic. Ang nangyari niyan, yung ABC, sumasama sa... Okay, nagsasama-sama sila. Okay. Ayaw natin yan. As much as possible, ayaw natin ng tinatawag natin na moisture sa loob ng ating column. Okay, kaya meron tayong dissolver. Okay. Tinatanggal din yung water doon sa dissolver natin. Okay. So, ito naman, itong topic na ito. So, paano nakakontrol yung lahat? Yan. 100 daw yan. Aba. Sana ay ano yung kay... Nagsulis. Sorry, na-confirm pala mic. Okay, so ito naman distillation control. Ano lang to? Kung ano yung mga valve na nag-open. Kunyari, gusto natin pataasin yung init sa baba. Bubuksan natin yung steam. Okay, yung opening, bubuksan natin gagawin natin 75%. So yun naman yung parang na-discuss ko na habang yung lecture natin na yung nag-go on, diba? Kung paano makontrol mga ito. So, yan ang purpose kung bakit natin pinag-aralan muna yung PNID reading. Okay. So, I think hindi ko naman kailangan yung discuss. Okay. May naririnig ba kayo sa background? Thank you po. Okay. So, never, huwag nyo na lang itindihin yun. Kasi wala akong headset. Ayan, yan lang naman yung aking lesson. So, I hope may natutunan din kayo. But I'm not expecting na matutunan nyo lahat-lahat agad. So, balikan nyo yung lecture, tapos pag may tanong kayo, tanongin nyo. Message nyo na lang. Okay? Sa Google Chat. Okay? So, kung wala na kayong tanong, class dismissed and thank you for this attending. Thank you, sir. Bye po. Thank you po, sir.